Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At welcome po sa pagdiriwang ng Banlalamisa sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa ating pong pagdiriwang ng Banlalamisang ito, isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa. Ganon din ang mga mahal na sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito. At isama din natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng mundo. At higit sa mga bansang may alitan na nasagawa pa ngayon ng labanan, naway ang kapayapaan ang maghari sa puso ng bawat isa. At upang tayong lahat ay may karapat-dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagsisihan ng ating nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat at sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin.
Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibig tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, makati pinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang mangyayari. At kung umihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo nabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nasakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihan ng sentimo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Maganda po yung sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma sa ating pong unang pagbasa. Sabi dito, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Na-experience na po ba ninyo na kung kailan kayo gustong bumait, ay doon naman ho kayo tinutukso ng demonyo? Limbaway, siya hindi mo na kakain ng anumang bawal na pagkain at mataas ang aking kolesterol. No? Pero kung kailan ka naman gusto mag-diet, doon naman lalong tumataas ang iyong cravings. Parang sarap ng lechon, parang sarap ng ganito, at talagang hindi mapigilan. Kung kailan naman ako'y magbabait na, hindi na ako gagawa ng anumang bisyo, hindi na ako magsisigarilyo, o di naman kayo magiinom. Pero kung kailan mo gustong gawin ang mga bagay na yun, doon naman lumalakas ang parang sarap kayang mag-yosi ngayon. Nakakalis ng, nakaka-relax. Tipong ganon. Yung tipong hindi ako magagalit. Kahit ako'y gusto ko na magbait, talagang hindi na ako magagalit. At kung kailan mo naman gusto magbait at ayaw magalit, yun namang baby mo, yung anak mo, asawa mo, ikaw naman ay titrigger para magalit. Di ho baga. At ito pa ko minsan, bakit kung kailan ako nagsisimba, nagdadasal, at gusto kang bumait, doon naman napakadaming problema dumating sa aking buhay. Bakit kung kailan ako lingkod ng simbahan, ako ng tagabasa dito, lahat ng samahang banal, sinamahan ko na at gusto kang maglingkod sa Diyos at gusto ko rin maging banal, bakit naman sunod-sunod ang problema at trahedya sa aking pamilya? Di ho ba gaano? Kung kailan mo gusto, nag-uumpisa ka ng bumait at binabago mo na ang buhay mo, doon ka naman bibigyan ng matinding sakit at problema sa pamilya na kung minsan nauubos na ang iyong pag-asa sa mga bagay na nangyayari. Bakit kaya ganoon ang pangyayari? Mga minamahal na mga kapatid, maganda yung kasunod na pangungusap doon sa sinabi ni San Pedro kanina. Sabi dito, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ano yung ibig sabihin nito? Na sa kabila ng paggawa mo ng mabuti at sa kabila at sa dami ng mga nangyayaring hindi maganda, hindi kailanman naaalis yung kalooban ng Diyos sa iyong puso. At dahil doon, kapag iyon ay natili sa iyong puso, doon naman tayo sadyang aatakihin ng lahat ng iba't ibang uri ng pagsubok at pagtukso ng demonyo upang tayo'y panghinaan ng loob. Lagi po natatandaan, ang isang taong nagpupumilit na maging malapit sa Diyos, yan ho lagi ay ang laki ng porsyento na siya lagi ay tutuksohin ng demonyo. Ang sino mang lingkod sa simbahan na taos-puso naglilingkod na simbahan sa Diyos, mas lalong malaki yung porsyento na sila ay tutuksohin ng demonyo. Ay paano ho kayo mga pari pa? Kung sa inyo ay isang demonyo ang nakapatong sa inyong balikat, na pilit kayong tinutukso, kaming pare siguro mga 10 demonyo. Ano? Eh bakit ganun? Sapagkat ayaw ng demonyo na ang tao ay maging malapit sa Diyos. Kapag ang tao ay nagbabait na, asahan mo na. Ang dami ng pagsubok na ibibigay sa iyo niyan ng Diyos at higit sa lahat ng demonyo. Bakit may pagsubok na binibigyan Diyos? Upang ito ay maging paraan ng pagdadalisay ng ating kalooban tungo sa kabanalan.
Ay bakit meron ding pagsubok at tukso ang binibigay ng demonyo? Ito naman ay binibigay upang panghinaan tayo ng loob at mawalan tayo ng pananampalataya doon sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayo magreklamo, huwag tayo magtatampo sa Diyos na kung kailan tayo nagpupumilit magpalapit sa Kanya at magbabait, doon naman parang tayo nauubusan ng lakas, pag-asa at pananampalataya. Bahagi yan ng paglago at pagiging banal. Kaya, kabahan ka na masyado. Kapag hindi ka tinutos ng demonyo, abay baka hindi malalim ang relasyon mo sa Diyos. Ano? Kaya yung mga pagsubok na nararanasan natin, sana'y makita natin sa isang positibong pamamaraan. Ito'y maghahatid sa akin sa kabanalan at sa buhay na walang hanggan. At yung mga minamahal mga kapatid, sabi ko nga sa inyo galit na galit ang demonyo kapag ang tao ay nagbabait na at napapalapit sa Diyos. Anong ginagawa ng demonyo? Anong unang sinisira ng demonyo? Ang unang sinisira ng demonyo ngayon ay walang iba kundi ang pamilya. Kapag wasak na ang relationship sa loob ng pamilya, tuwang-tuwa ang demonyo. Bakit? Mag-aaway na yan, maghihiwalay na yan. Ang mga bata, mag-iiba ng ugali niyan, hindi na magsisimba yan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, bilang pamilya, akayin ang pamilya, papalapit sa Diyos. Pabanalin ninyo ang inyong pamilya. Pagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa bawat isa. I-sustain ninyo ang kabanalan ng pamilya sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal. Upang sa ganun, may panlaban tayo sa hamon at tukso ng demonyo. Kuminsan nga, sabi, ba't kayo nagsisimba yun? Ang sama-sama ng ugali nun, Huwag nating huhusgahan kung sino ang laman ng simbahan. Sapagkat kung meron mang siyang pinadaraanan ngayon o tukso sa kanyang buhay ngayon, at least siya'y nagpupumilit papalapit sa Diyos. Kinapaganda no mga nakaraang mga linggo, kasimbahang ito, lahat ay welcome. Lahat ay welcome sumamba sa Diyos at makapaniig ang Diyos. Sapagkat ang simbahan, ang tahanan ng Diyos, ang lugar kung saan ating nararamdaman ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad, paglingap, at higit sa lahat, nagpapataas at muling nagbubuhay ng ating pag-asa sa iba't ibang hamon at tukso ng demonyo sa ating buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap
ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihalya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilayo mo ako, ang sugo mong umibig sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ng mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 na Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 na Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang na Nobyembre. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Father Henry de Castro. Ako po ang paroko dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Condagua, Lopez, Quezon. Ako po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya, ng aming social hall, sapagkat wala po kami dito lugar para kami ay makapag-meeting at isagawa po ang mga seminar. Kami po ay tutulog sa inyong kabutihan loob, kami po inyong tutulungan sa sana po ay kami ay inyong tulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ngayon po'y ating pong ilalabas ang ating mga rosaryo, mga imahe dasalan na nais nating ipabless. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit, sa mga